Absent pa rin ang fighting spirit na nawala sa dating champion team ng F2 Logistics at bigo nga silang bigyan ng koponan ng magandang finish ngayong 2023. Ang masaklap na ending ng F2 Logistics. Worst record na injured pa si Jolina. Davison naghalimaw 22 points in just 3 sets. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Isang napakasaklap na conference ang dinanas ng F2 Logistics ngayong second All-Filipino dahil tapos na ang conference at tila hindi pa rin nahanap ng koponan ang kanilang sarili. Matapos ang 4-2 start this conference, uuwi ang F2 Logistics with 5 straight losses. Ang masaklap pa ay may injured na naman sa koponan ang inaasahang future star ng Cargo Movers. Anyway, maganda naman ang redemption win ng PLDT High Speed Hitters, showing more composure. Naghalimaw ang kanilang top scorer na si Davison para bitbitin ang 6th win ng High Speed Hitters in straight sets. 25-21, 27-25 at 25-23. Nagkaroon ng kaunting shuffle ang coaches sa kanilang starting lineup. Para sa F2, starter na ulit si Myla Pablo matapos ang ilang games, habang sa PLDT naman ito ang unang beses na magsisimula sina Jules Samonte at Angelica Legacion this conference. Habulan naman ng dalawang team sa first half ng set 1. Pero after ng technical timeout ay nagpakawala na ang PLDT ng 7-0 run kung saan nag-struggle si Ivy Lacsina at activated din ang blocking ng high-speed hitters led by Palomata. Nagpasabog rin si Davison na nakailang bounce ball, sina Myla Pablo at middle hitters naman ang nagbigay buhay para sa F2. Tinapos ni Davison ang set 1 25-21. Nakadikit naman na uli ang Cargo Movers sa umpisa ng set 2. Pero sa kalagitnaan ng set ay nagkaroon ng awkward twist sa right leg ni Jolina de la Cruz matapos niyang subukan habulin ng bola. Agad siyang nilabas ng court gamit ang stretcher. Hindi naman nawala sa focus ang Cargo Movers at nag-step up din si Lacsina na pumalit kay Jolina. Nag-improve din ang blocking ng F2 reaching set point 24-22. Pero nagpakita ng endgame ang PLDT kung saan naging crucial sa Legacion, feeding Del Palomata at siya rin ang gumawa ng winning 1-2 play 27-25. Hot start ang F2 sa third set with a 6-2 run. Tuloy ang magandang opensa ni Lacsina at Galang. Nakabalik naman agad ang PLDT dahil sa sobrang unstoppable ni Davison even sa back row. Maganda rin ang production ng high-speed hitters sa middle. Mula nga yan sa magandang performance ni Legacion in playmaking. Tinapos ni Davison ang game in a close match 25-23. Player of the game si Ange Legacion with 4 points and 18 excellent sets in just 3 sets. Top scorer naman si Savannah Davison with 22 points on 18 attacks, 3 blocks, 1 ace, 6 digs, and 10 receptions in just 3 sets. Sumunod si Palomata with 11 points kabilang ang 4 big blocks at 9 points naman si Samonte. Best player naman ng F2 si Myla Pablo with 14 points, 6 digs. May 12 points naman si Galang kasamang 3 blocks at 11 points, 8 receptions si Lacsina. Dikit ang lahat ng stats pero namuro ang errors ng F2 with 27 in 3 sets kumpara sa 17 ng PLDT. Dahil sa panalo ng PLDT, sigurado na nga ang high-speed hitters sa at least top 6 finish. So far, umangat ang kanilang kartada sa 6 wins and 4 losses. Still, with a very slim chance sa semifinals. Pero again, ilang beses na nga nating nabanggit na suntok sa buwan na nga yan dahil considering na win away laban sa Jerflor na lang ang signal. Nevertheless, magandang panalo yun para sa PLDT matapos ang back-to-back losses. Huli na lang makakatapat ang same record na Petrogas para sa huling game ng eliminations sa December 5, 6 p.m. At kung sino nga manalo sa pagitan ng Angels at High Speed Hitters ang magiging number 5 sa standings. Para naman sa Cargo Movers, magtatapos sila officially bilang 8th place with 4 wins and 7 losses. Again, ito ang kanilang ikalimang sunod na pagkatalo at sobrang unfortunate na ending ito para sa Cargo Movers dahil may nadagdag pa sa listahan ng kanilang injuries.